At sino ba namang makakatanggi sa ganitong kasarap na ulam? Aminin nyo, aminin nyo. Mag-aalas 10 nga ng umaga ako nagising ngayong araw. Sa totoo lang mga mare, ito na yata ang pinakamaaga kong gising. Kasi naman wala namang kaming pasok kaya hindi namin kailangan gumising ng maaga. Nagtsaa nga lang ako sandali at iniisip ko kung ano ba ang lulutuin ko for today's video. Ang sabi ko nga sa inyo mga mare, mabilis ako mag-isip kaya tara magluto na tayo. At for today's video, mga Marcy, tayo ay magluluto ng pambansang ulam tuwing Biyernes. Wow! Yes, mga Marcy, ginisang munggo nga ang natipuhan ko lutuin ngayong araw. At nagkataon lang talaga na Friday ngayon, kaya ay di tamang-tamahan eh. O siya, parili na at magluto na tayo. Siyempre, ang una kong ginawa ay naghiwa ako ng sibuyas. Hinati ko nga yan sa gitna at kalahati laang naman ang gagamitin ko. Masyado kasing marami kung ilalagay ko yan lahat. Hiniwa ko nga lang yan ng maliliit na paganyan. Hindi na nga ako maghihiwa ng bawang dahil meron naman na kami sa ref. Isinunod ko naman ang kamatis at hiniwa ko na rin ang katulad ng hiwa ko sa sibuyas. 2 pirasong kamatis nga ang hiniwa ko dyan. Nagtingin-tingin nga ako sa ref namin kung anong pwede kong isahog sa ginisang munggo. At nakita ko nga tong mga inihaw na liempo sa freezer namin. Bari ko nga ay inihaw pa ito nung nakaraang summer. Pero ayos lang yun mga mare kasi naka-freezer naman, kaya carry lang. Iniwa-hiwa ko nga lang yan ng maliliit at kako nga ay para maramihan eh. Abay nung nahiwa ko nga lahat talagang madami nga. Wow! At pagkatapos ko nga mahiwa ng lahat ng aking gagamitin, ako'y nagpainit na ng kawali at ako'y magsisimula ng maggisa. Siya nga pala mga mare, wag niyong husgahan ang aking kawali dahil iyan ay aking paboritong lutuan. Kaya nga siguro naging ganyan na ang kulay eh. At pag mainit na ang kawali mga mare, ilagay mo na ang nagmamantika mong sarili. At imekos-mekos mo lang ng ganyan mga mare para kumalat ang mantika sa kawali. At pag mainit na ang ulo ko, ang mantika pala, maglagay na tayo ng bawang. Matanong ko nga lang pala mga mare, pag nagigisa ba kayo, ano bang inuuna nyo? Bawang or sibuyas? Ako kasi sarili. Nakke, bang corny. May entry laang eh. Anyway mga Marcy, pagkalagay nga ng bawang ay imekos-mekos lang natin yan hanggang sa maging kayumanggi. At pagkatapos niyan mga Marcy, isunod naman natin ang sibuyas na laging nagpapaiyak sa'yo kahit wala ka namang jowa. Imekos-mekos mo lang yan ng very light katulad ng ginawa niya sa'yo noon. Yes mga Marcy, at pagkatapos kanyang paikutin, isunod mo naman ang mga kamatis. Yes mga mare, mga kamatis kasi madami akong nilagay. Para kasi sa akin, pag mas marami, mas masarap. Yummy! At pag ganyan na ang tsura ng kamatis, isama mo na sa gisa ang inihaw mong mga karne. Halu-haluin lang yan at lagyan mo na rin ng pampalasa. Wow. Nga pala, patis nga pala ang ginagamit kong pampalasa dyan instead na asin. And of course, makalimutan ka na, wag lang ang paminta. At syempre, pag naigisa na natin lahat, isunod na natin ang main ingredients. And yes mga Marcy, hindi ko na po naipakita sa inyo kung paano ko pinalambot ang munggo. Kasi naman mga mare, stock lang namin yan sa freezer at nung 1 buwan pa yata yan pinalambot. At ma-share ko lang sa inyo mga mare, isa to sa mga tips lalo na kung nagmamadali ka sa pagluluto. Natutunan ko lang ang tip na to kay Ate Jenny, yung may-ari ng bahay na tinitirhan namin. Ang ginagawa niya mga Marcy, nagpapakulo na siya ng maraming munggo. Tapos papalamigin niya lang and then ilalagay niya sa ziplock. At ilalagay niya sa freezer. Wow! Kaya pag naiisipan namin magluto ng ginisang munggo, hindi na ganun katagal. Dahil napalambot na ang munggo at igigisa na lang. Actually mga Marcy, mula nang lumipat ako sa bahay na to, marami akong natututunan. Wow! Isa rin sa natutunan ko rito, kung paano hindi agad mabubulok yung mga gulay. Wow! Halimbawa na lang nito, ang sitaw. Hihiwa-hiwain lang namin at ilalagay namin sa plastic. Ganon din ang ginagawa namin sa papaya. Babalatan lang ito at hihiwa-hiwain na parang pang tinola dahil alam naman natin na ang papaya ay mabilis mahinog. Yes! Ang lahat ng yan ay inilalagay namin sa freezer. Yung siling green na tinatawag nating siling pangsigang at siling red ay inilalagay din namin sa freezer. At ganun din ang okra. Ang mga gulay na yan ay medyo mahal kung bibilin mo dito. Abay sayang naman kung mabubulok laang han eh. At ayun na nga mga Marcy, sa dami ng aking kuda ay hindi ko na namalayan ang aking niluluto. At kung napapansin nyo mga Marcy, ako nga pala ay naglagay ng siling green at naglagay din ako dyan ng 1 pork cubes para naman medyo malinamnam ng kauntihan eh. Wow! At yung dahon-dahon na inilagay ko dyan, spinach yan. Wala na kasi akong ibang gulay na mailagay. At kung napansin nyo mga Marcy,
Ako'y nagbubukas ng mga pintuan at mangangamoy kasi ang buong bahay pag ako ay nagprito. Yes mga Marcy, dahil ako'y magpiprito ng masarap na kapartner ng munggo. Charan! Ako ay magpiprito ng daing. Wow. Minsan nga lang kami magprito ng daing dito sa bahay mga mare. Eh kasi naman, alam naman natin kung anong amoy ng daing han eh. Pag ikay nagluto nito, pati kapitbahay ay damay na. Magsaing na laang sila dahil amoy pala ang ay ulam na. Naks naman. At ayun na nga mga mare, luto na ang ating pritong daing at ginisang munggo. Kain po tayo. Salamat po sa panonood.